paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan, nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagim. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Kagabi, ikinasal si Emily at Greg. Ngunit naganap ang hindi inaasahan. Ang pagbubuntis ni Christina. Narito ang ikalawang bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Sukol sa isa na naman Gabi ng Lagim. Huwag ka na mag-isip pa. Umalis ka na ngayon din. Sige. Subukan mong umalis sa pamamahay na ito. At tuluyan na kitang itatakwil bilang anak. Enrico. Papa! Maganda ka na, Christina. Nariyan ang mga magulang ni Lance. Ha? Pag-uusapan na natin ang takdang araw ng inyong kasal. Salamat naman. At pareho tayo ng paniniwala, balay, na walang katotohanan ng mga pamahiin. Wala na tayong magiging problema kung ganon. Sa susunod na buwan, ikakasal na si Christina at si Lance. Kung maaari nga bukas na. At ayoko nang patagalin pa ito. Paano, Lance, iyo? Ihanda mo na sarili mo.
para sa isang mabigat na responsibilidad. Oo, Mang Enrico. Papa nang dapat mo itawag sa akin, iyo. Dahil magiging anak na rin kita. Hindi babala eh. Tama, anak. Papa na ang itawag mo sa kanya. Dahil sa susunod na buwan, bahagi na tayo ng pamilyang ito. Tama yun. O paano, Lance? Bukas, asikasuhin mo na ang lahat ng kakailanganin sa inyong kasal. At kung may problema, sabihin mo sa akin. At ako nang bahalang mag-ayos sa lahat. Oo. Ha? Bukas na bukas din po, Papa. Yan. Ihanda ko ng lahat para sa kasal namin ni Christina. Good. Very good, iho. Asahan ko yan. Anong sinabi niyo, Papa? Bantayan ko si Christina? Oo, Greg. Posibleng sundin ang sinabi ng inyong mama na umalis sa bahay na ito at huwag magpakasal kay Lance. Pero sa tingin ko naman ho, hindi gagawin ni Christina yon. Mahal niya ang kanyang nobyo. Oo, pero kailangan pa rin nating makasiguro. Dapat na matuloy ang kanilang kasal. Dahil ayoko nang magkaroon ng apo na isang bastardo. Papa, gawin mong lahat ng sinabi ko, Greg. Dapat na matuloy ang kasal ni Christina at ng kanyang nobyo sa napagkasunduang araw. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Hindi ko gusto ang ugali ng magiging biyanan mo, Lance. Masyadong mayabang magsalita. Kung hindi mo lang nabuntis si Christina, hindi ako papayag na mapabilang ang pamilya natin sa pamilya nila. Papa. Pero nasa iyo pa rin ang desisyon. Kung itutuloy mo o hindi ang pagpapakasal sa kanya. Sinabi ko na ho sa inyo, pamahal ko siya. Isa yang magandang dahilan para hindi ka umurong sa nakatakda ninyong pagpapakasal. Anak, hangad ko ang iyong kaligayahan. Salamat to, Pa. Bukas na ang kasal mo, anak. Mas lalong tumitindi ang kaba ko. Mama, be positive. Huwag niyo kasi iniisip na may mangyayari. Isipin niyo na lang na magiging masaya kami ni Lance. Ay. Ma, relax. Baliktad tuloy tayo eh. Dapat ako itong hindi mapalagay at kinakabahan dahil kasal ko na bukas. Ayun na nga. Kasal mo na bukas. Kaya ako nagkakaganito kasi natatakot ako. Sige, ganito na lang, Ma. Pagkatapos ng kasal namin, sasabihin ko kay Lance na sa bahay niyo muna kami titira. Para na rin mapalagay kayo at matulungan niyo ako sa pagbubuntis ko. Oh, okay ba yun sa'yo, Ma? Okay, sige. Kausapin mo siya. Mabuti nga yung palagi kitang nakikita. Para kahit papano, mapanatag naman ang loob ko. Sa bahay na kayo tumira ni Lance. Salamat. Lance, huy,
wala ka dyan. Nabati ka ng mga kaibigan natin, no? Ha? Layo naman yata ng iniisip mo. Parang hindi ka masaya. Hindi. Masaya ako. Sino ba kasing tinatanong mo dyan? Yung babae, ayun. Sa may pinto ng bridal car natin. Yung nakaitim na damit at belo? Oo. Kanina pa siya nakatingin sa atin eh. O sino ba yan? Di ko alam. Pero ewan ko ba? Ibang pakiramdam ko sa kanya eh. Tayo na nga. Baka mainip ang mga tao sa reception. Sige, tayo na. Hindi ko gustong nararamdaman ko ito. Sino bang babae yun? Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Ano bang nangyayari sa iyo, Soledad? Simula pa sa simbahan, hindi ka na umimik. Hindi ka ba masaya sa kasal ng anak mo? Paano naman ako magiging masaya? Kung naiisip ko yung mga pwede mangyari. Pwede ba ipanatag mo ang loob? Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na hindi totoo ang mga pamahiin? Paniniwala lang na matatanda yun. O tignan mo. Nasaan na mga matatandang nagsabi ng pamahiin yun? Diba? Wala na silang lahat. Patay na. Kung sana buhay pa sila hanggang ngayon, baka maniwala pa ako. Huwag ka nga pilosopo. Natural, wala na sila. Dahil ilang henerasyon nang nagpasalin-salin ng paniniwalang ito. Kaya nga, ibig sabihin, chismis lang yun. Siguro, wala lang silang magawa sa buhay nila. Kung ano-ano mga naiimbentong kwento na pinaniniwalaan nyo naman hanggang ngayon. Paano nga kung totoo? Imposible nga magkatotoo. Ano ba nangyari? Bakit bigla kang huminto? Pasensya na ho. Para po kasi may nakita akong tungwid. Akala ko masasagasaan ko eh. Ano ba nakita mo? Isang matandang kuba ho eh. Pero biglang nawala. Yan na nga ba ang sinasabi ko, Enrico? Namalikmata ka lang siguro. Baka nga ho. Sige na, abante na tayo. Baka mahuli pa tayo sa reception. Sarap ng mga pagkain, ano? Oo, masarap ka. Ayun na naman yung babae na kaitim. Nakaupo siya sa sulok ng reception area. Lalapitan ko siya. Oh, Lance, bakit tumayo ka? Magsi-CR lang ako, honey. Excuse me. Okay. Sige, bilisan mo lang, ha? Oo. Tumayo siya. At naglakad papalabas ng reception hall. Susundan ko siya. Kailangan makausap ko ang babaeng yun. Aalamin ko kung sino siya. Sinusundan niya ako. Malapit niya sa akin. Naku, hindi na ako makakaiwas pa sa kanya. Miss, sandali lang. Ay! Ano ba? Itiwan mo ang braso ko! Sino ka ba? Hayop ka! Ikaw? Magbabayad ka sa ginawa mo. Pagbabayaran mo to ng mahal, Lance! Sinusumpa ko! Aileen!
Ano ang kaugnayan niya kay Lance? Pakinggan bukas ng gabi ang ikatlong bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Sulpong sa isa na namang gabi ng lagi. Mga nagsiganap: Bobby Cruz, Jeneline de la Cruz, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Phil Cruz, at Chiquit del Carmen Amor. Naglapat ng tunog, Temyong, sa musika ni Uy Salonga, sa perdisyong teknikal ni Bong Buyar at Eric Lucero. Isinulat ni Maynard Landicho Jr. at sa direksyon Leonel Benjamin. Gabi ng lagi.